Sa nakaraang episode nakita natin ang sagupaan ni Thomas Andre at ng Beast Monarch. Sa kasamaang palad ay bitin ang National Level Hunter laban sa isang Monarch. Sa kabutihang palad tumulong si Leonard Nerman, kaya naudlot ang pagtapos ng kalaban kay Thomas Andre. Ngunit siya na ang aatakihin nito, pero sa kabutihang palad ay dumating na ang ating bida. Dito na nga din lumabas ang dalawa pang Monarch na naghihintay kay Jinwoo. Walang kalaban laban ang mga general ni Jinwoo laban sa mga Monarch. Dito na nga din nagawang hiwain ng kalaban si Jinwoo sa likuran. At dahil nalagay sa panganib ang kanilang master, ang lahat ng general ni Jinwoo ay kumawala sa yelo upang sumaklolo, pero laking gulat ng mga kalaban na ito pala ay may unlimited skill regeneration. Ang labanan sa pagitan ni Jinwoo at ng tatlong Monarch ay napapanood sa iba't ibang bahagi ng bansa, sa New York, London, Shanghai, at sa Paris. Makikita ang nakakakilabot na kulay ng kalangitan sa Seoul dahil sa matinding enerhiya na nagmumula sa pinagsama-samang lakas ni Jinwoo at ng tatlong Monarch. Takot na napaisip si Leonard Nerman habang nakatingin sa kalangitan na tila isang malakas na bagyo ang kinakaharap ni Jinwoo. Sa likuran ni Leonard Nerman ay pinagtutulungan ng mga healers na pagalingin ang mga sugat ni Thomas Andre. Wika ni Leonard na parang nasasaksihan na niya ang katapusan ng mundo. Samantala, sa di kalayuan ay hindi rin makapaniwala si Baekhyun-ho sa nasasaksihan. Napatanong siya kung ito ba talaga ang Jinwoo na kanyang nakilala. Alam niya na may ilalakas pa si Jinwoo pero hindi niya akalain na kaya nitong lumakas ng sobra sa maiksing oras lamang. Makikita ang labanan sa pagitan ni Igris at ng Beast Monarch. Tuluyang nakawala si Beru mula sa pagkakahawak ng Monarch of Plagues. Galit na sumugod ang Monarch of Plague para atakihin si Beru pero sumulpot sa likuran si Jinwoo at sinabing nabalaan siya ng Creator tungkol sa kanyang pagkamatay mula sa Pillar of Flame. Pero hindi nito sinabi kung magigiba ba talaga ang pilar o hindi. Tuluyang inatak ni Jinwoo ang Monarch of Plague. Samantala, makikita na nabalot na ng malaking apoy ang Seoul habang si Lim Taiju mula sa Fiend Guild ay nakatayo sa tuktok ng isang gusali. Takot na takot ito na kahit 30 minuto nang nakahanda ang mga elite assassins ng Fiend Guild para umatake, walang kasiguraduhan kung ilan lamang ang makakaligtas. Wika nito na ang kalaban nila ay isang halimaw na maski si Thomas Andre ay bigong matalo. Biglang may humawak sa balikat ni Lim Taiju at laking gulat niya nang magsalita ito na manood na lamang. Nabalot ng matinding takot ang kanyang mukha nang humarap at makita kung sino ito. Samantala, makikita na wala ni isa sa mga hunters na nagtipon para wakasan ang kabuluhan ang nagtangkang sumali sa labanan. Naghihintay na lamang ang mga ito na manalo si Jinwoo sa mga kalaban. Nang makababa si Jinwoo mula sa pag-atake sa Monarch of Plague, mumisi ang Monarch of Plague at umatake kay Jinwoo. Nagtanong si Jinwoo kung lason ang paparating na atake. Sumang-ayon ang system at ipinaalam sa kanya na mataas ang konsentrasyon ng lason sa hangin. Ibinaling ni Jinwoo ang tingin sa Monarch of Plague at sinabing hindi gumagana sa kanya ang poison. Agad na inactivate ng system ang detoxification para malabanan ang atake ng Monarch of Plague. Napasigaw sa galit ang Monarch of Plague at muling sumugod kay Jinwoo. Pero natigilan ito nang i-activate naman ni Jinwoo ang kanyang ruler's authority. Naglapat ang mga ngipin ng Monarch of Plague sa dismaya dahil hindi magawang makawala sa puwersang humahatak sa kanya palapit kay Jinwoo. Mabilis na kumilos si Jinwoo at sumulpot sa harapan ng Monarch of Plague. Nagpakawala siya ng atake na mutilation. Sa isang iglap ay daan-daang slashes ang tumama sa Monarch of Plague. Sa mga sandaling iyon ay tinanggap na ng Monarch ang kanyang pagkatalo. Habang unti-unting naglalaho, napatanong ang Monarch of Plague kung ganun ba ang pakiramdam ng kamatayan. Mga bro, 1,699 likes ang goal natin sa video na ito. Nakaka 20,000 views ang videos natin. Isang like nyo lang ang kailangan ko. Paabutin nyo ng 1,699 likes ang video na ito at ilalabas ko na din agad yung episode 6. Kayo na lang ang hinihintay ko. Bilisan nyo at mag-like na kayo. Subscribe na din kayo sa iba pa natin channel. Libre lang ang content natin, kaya hinihingi ko ang suporta nyo. Wika nito na napakaganda ng kamatayan, parang isang kadiliman na nagbibigay kapayapaan maging sa kanilang mga nilikha mula rito. Tuluyang naglaho ang Monarch of Plague. Inanunsyo ng system na natalo na ni Jinwoo ang isa sa mga Monarchs, kaya nag-level up siya. Matapos na masaksihan ang pagkatalo ng Monarch of Plague, hindi makapaniwala ang Monarch of Frost na nagawa iyon ni Jinwoo. Wika nito na hindi pa dapat nagagamit ni Jinwoo ang buong lakas ng Shadow Monarch. Hindi nito matanggap na mararamdaman na naman nila ang takot mula sa isa sa mga pinakamalakas na Monarchs na naghari sa mundo. Nagsalita naman ang Beast Monarch at sinabing huwag matakot kay Jinwoo. Sinakal ng Beast Monarch si Beru at sinabing habang umaasa si Jinwoo sa mga pipitsuging Shadow Soldiers na kagaya ni Beru. Napasigaw si Jinwoo sa galit at sinubukang isamon pabalik si Beru dahil naramdaman niya ang unti-unti nitong pagkamatay. Nabalot ng kaba si Jinwoo nang ipaalam ng system na hindi pwedeng isamon pabalik si Beru.
Walang nagawa si Jinwoo kundi ang sumugod ng mabilis bago pa mahuli ang lahat. Binitawan ng Beast Monarch si Beru para umiwas sa atake ni Jinwoo. Pinabalik ni Jinwoo si Beru sa kanyang shadow pero agad niyang nakita ang nakakatakot na aura ng Monarch of Frost. Nagsalita ito na tama ang Beast Monarch. Bigla ay may lumabas na nagsisilakihang mga ice glaciers na mas mataas pa sa mga building na bumalot sa buong Seoul. Muling nagsalita ang Monarch of Frost at sinabing ino-overestimate niya ang kakayahan ni Jinwoo. Sinamon nito ang isang sandata at nag-transform sa combat form. Nagbanta ang Monarch of Frost na paulit-ulit niyang papatayin ang mga shadows ni Jinwoo para paulit-ulit rin ang mga itong mag-heal at mag-resurrect. Sa gayon ay mauubos ang mana ni Jinwoo. Sumugod ang Monarch of Frost gamit ang trident at nagawang matamaan si Jinwoo sa balikat. Pero hindi pa tapos ang Monarch. Iniangat nito ang trident kasama si Jinwoo at inihambalos ng malakas sa lupa. Pero laking gulat ng Monarch of Frost na makitang wala si Jinwoo sa lupa. Bigla na lamang sumulpot si Jinwoo sa likuran at sinubukang saksakin ang Monarch of Frost gamit ang kanyang dagger. Pero mabilis na nagpakawala ng atake ang Monarch of Frost dahilan para tumilapon si Jinwoo nang tamaan siya sa tagiliran. Nakatayong lumanding si Jinwoo pababa at napatingin sa Monarch of Frost habang iniisip na masyado itong mabilis. Nagsalita ang Monarch of Frost na tatapusin na niya ang laban dahil nauubos na ang mana ni Jinwoo. Pagkasabi ay agad sumugod ang Monarch of Frost at nagpalitan sila ng mabibilis na atake ni Jinwoo gamit ang kanikanyang sandata. Habang nakikipaglaban ay napaisip si Jinwoo na nakikita niya ang galaw, paghinga, at ang mana flow ng Monarch of Frost. Kung mas magiging mabilis lamang siya, kahit kaunti rito ay baka magkaroon siya ng pagkakataon na matalo ito. Napansin naman ng Monarch of Frost ang pag-isip ni Jinwoo. Wika nito na baliwala kahit ano pa ang pinaplano ni Jinwoo. Gamit ang dalawang sandata ay nagpakawala ang Monarch of Frost ng malakas na atake, kung saan maraming ice glaciers ang nagsilabasan sa gitna nila. Pero laking gulat ng Monarch na nagawang makaiwas ni Jinwoo at mabilis na nakapunta sa kanyang likuran. Akmang sasaksakin na ni Jinwoo ang Monarch of Frost nang walang ano-ano'y ngumisi ito. Makikita na natigilan si Jinwoo at ang mga hunters na nanonood sa labanan kasama si Leonard Nerman ay nanlaki ang mga mata sa gulat. Sa likuran ni Jinwoo ay nakatayo ang Beast Monarch at walang awang tinusok ang kanyang likuran gamit ang matatalim nitong mga kuko. Nagsimulang tumulo ang dugo mula kay Jinwoo. Nagsalita ang Beast of Monarch at sinabing baliwala ang lakas ni Jinwoo kung wala ang bilis nito. Sumuka ng dugo si Jinwoo habang pinapakita ng system ang kanyang kasalukuyang status. Kahit nakatusok ang matatalim na kuko ng Beast Monarch, ay naisip ni Jinwoo na hindi magiging mahirap para sa kanya ang gumaling mula sa natamong damage dahil nag-level up na siya. Subalit, sa kasamaang palad, nagsalita ang Monarch of Frost at sinabing isasauli sa kanya ang dagger kung magagawa niyang gawin ulit ang limitless regeneration. Pagkasabi ay sinaksak siya nito sa dibdib gamit ang Ice Dagger. Idiniin ng Monarch of Frost ang pagkakasaksak kay Jinwoo at sinabing malabong magawa pang hilumin ni Jinwoo ang mga sugat dahil hindi ito ganap na Monarch. Makikita ang takot kay Jinchul maging sa ina at kapatid ni Jinwoo habang napapanood ang sinasabi ng Monarch of Frost. Wika ng Monarch of Frost na sa oras na mangyari iyon ay magiging kasing taas ng bundok ang pinagsama-samang mga bangkay ng mga tao at i-freeze niya ang lahat ng mga tao para magdusa ang mga ito ng walang katapusang paghihirap. Unti-unti ay kumalat ang frost sa katawan ni Jinwoo at habang nag-agaw buhay ay humiling si Jinwoo na pagbigyan pa siya kahit konti, nagbabaka sakaling magawa pa niyang makaligtas sa nalalapit na kamatayan. Pero inanunsyo na ng system na bumagsak na ang kanyang IP sa 0 at tuluyan na siyang namatay. Nagkaroon ng glitch sa system at lumabas sa panel na ang player ay mayroong black heart at nagawang ma-meet ang lahat ng requirements para sa passive skill na unknown. Pagkatapos ay inanunsyo ng system na ang passive skill na unknown ay activated na. Lumiwanag ang skill tab at unti-unti ay nabalot ng matinding liwanag ang buong screen. Makikita ang biglang pagmulat ni Jinwoo at napaupo mula sa pagkakahiga. Humahangos niyang hinawakan ang dibdib habang binabalikan ang mga alaala ng saksakin ng Beast Monarch at Monarch of Frost. Napaisip si Jinwoo kung panaginip lamang ang lahat ng iyon. Inilibot niya ang tingin sa kwarto na kanyang kinaroroonan at hindi makapaniwala na nasa ospital siya. Sigurado si Jinwoo na nasaksak siya ng dagger sa kanyang puso pero paanong buhay siya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Woo Jinchul. Tinanong nito kung bumalik na si Jinwoo sa katinuan. Gulat na tinanong ni Jinwoo si Chairman Woo Jinchul kung ano ang nangyari sa mga monarchs at kung paanong buhay pa siya. Nagulat si Woo Jinchul at sinabing hindi siya ang chairman kundi Chief Inspector ng Surveillance Team. Tinanong niya si Jinwoo kung ano ang nangyari sa mga higanting estatwa at kung paanong nakilala siya nito. Nanlaki ang mga mata ni Jinwoo at tinanong si Jinchul kung ano ang tungkol sa higanting estatwa. Naupo sa katabing sofa si Jinchul, wika nito na nang dumating sila sa site kasama ang White Tiger Guild pagkatapos na makatanggap ng report.
Pinutol ni Jinwoo ang sinasabi ni Jinchul at sinabing hindi iyon ang kanyang tinutukoy. Napahawak sa mukha si Jinwoo habang gulong-gulo sa nangyayari. Hindi siya makapaniwala na nasa hospital room siya kung saan siya ay na-admit noon. Nagsalita si Jinchul at sinabing kakaiba si Jinwoo sa picture. Hindi naman sumagot si Jinwoo dahil abala pa rin siya sa pag-isip. Malinaw sa alaala ni Jinwoo na ito ang VIP room na ibinigay ng Hunters Association noong makasurvive siya sa Double Dungeon. Wika ni Jinwoo na gusto niya ng oras para makapag-isip-isip. Tiningnan ni Jinwoo ang kanyang status sa system at nakitang parehas ito ng kanyang status. Bago siya namatay pati na rin ang mga items kasama ang Kamish Dagger ay naroon pa rin. Natigil sa pag-iisip si Jinwoo nang pumasok si Jina. Tinanong nito kung ano ang ginagawa ni Jinwoo gayong kagigising lamang. Inusisa nito kung pati ulo ni Jinwoo ay nasaktan. Pero nang makalapit kay Jinwoo ay takot na napatanong si Jina kung namali ba siya ng room na pinasukan. Tinanong pa nito kung sino si Jinwoo. Napahinga ng malalim si Jinwoo at naisip na maaaring hindi siya nakikilala ni Jina dahil malaki ang pinagbago ng kanyang itsura. Tinanong ni Jinwoo kung hindi ba talaga siya nakikilala ni Jina. Wika ni Jina na malaki ang pinagbago ni Jinwoo habang sinisipat ang pinagkaiba ng kanilang taas. Nagpaalam si Jinwoo sa kapatid para pumunta sa Hunter Association. Galit na nagtanong si Jina kung ano ang gagawin doon. Sumagot si Jinwoo at sinabing ipapaalam sa mga ito na titigil na siya bilang hunter. Hindi makapaniwala si Jina. Pinabalik na ni Jinwoo ang kapatid sa school at pinagsabihan si Han Song-yi na huwag itigil ang pag-aaral para lamang maging hunter. Gulat na gulat si Han Song-yi kung paanong nakilala siya ni Jinwoo. Sinuot ni Jinwoo ang hood ng jacket habang iniisip kung paanong nangyaring bumalik siya sa nakaraan. Pagdating sa Hunters Association ay makikitang gulat na gulat ang evaluator dahil hindi masukat ng device ang lakas ni Jinwoo. Hindi ito makapaniwala na ang isang lalaking kagaya ni Jinwoo na mukhang pulubi ay S-rank hunter. Wika ni Jinwoo na kahit siya ay hindi makapaniwala. Humiling si Jinwoo na bago sukatin muli ang kanyang lakas, gusto niyang makita muna ang chairman. Sumang-ayon ang evaluator pero hindi na nagpasama si Jinwoo dahil alam na niya ang kwarto nito. Sa loob ng elevator, makikita ang isang lalaki na masayang sumasabay sa isang kanta. Ito ang supervisor na isa palang secret killer na pinatay ni Jinwoo noon sa Dungeon Prisoners Arc. Nag-iisip ang lalaki kung anong kwento na naman ang kanyang gagawin para sa araw na yon pero nag-aalala ito na baka mahuli siya ni Woo Jinchul. Nagsalita si Jinwoo habang nakatayo sa likuran ng lalaki at sinabing hindi pa nito sinasabi sa association ang tungkol sa kanyang camouflage skill. Nagulat ang lalaki sa kung paano iyon nalaman ni Jinwoo. Imbes na sagutin ang tanong nito, binalaan ni Jinwoo ang lalaki. Wika ni Jinwoo, na balang araw ay may mag-uutos rito na ipaghiganti ang anak na babae, at wala siyang pakialam sa gagawin nito sa mga kriminal pero sa oras na manakit ito ng mga inosenteng hunters, ay mamamatay ito sa kanyang mga kamay. Takot na napatanong ang lalaki kung sino si Jinwoo pero naglakad na paalis si Jinwoo nang bumukas ang elevator. Pagdating sa opisina ng chairman, malugod na bumati si Jinwoo. Wika niya na masaya siyang makita ito muli. Nakangiting sumagot ang chairman at sinabing mukhang pamilyar na si Jinwoo sa proseso dahil agad siyang hinanap paglabas ng test results. Tinanong nito kung ano ang kailangan ni Jinwoo. Yumuko si Jinwoo at sinabing wala naman. Biglang lumabas ang isang notification mula sa system na nagtatanong kung gusto niyang i-restart ang world. Habang magkaharap na nakaupo sa sofa, nagsalita ang chairman na didiretsuhin na niya si Jinwoo. Pero pinutol ito ni Jinwoo at inalok ang chairman ng isang deal. Tinanong ng chairman kung ano ang deal na gusto ni Jinwoo. Nakiusap si Jinwoo na baguhin nito ang batas na ang mga summoned creatures ay maaaring mapabilang-bilang raid members ng association. Kung sasang-ayon ay sisiguraduhin ni Jinwoo na ubusin niya ang lahat ng ants sa Jeju Island. Muling lumabas ang notification pero hindi ito pinansin ni Jinwoo. Mariing tumutol ang chairman sa hiling ni Jinwoo. Wika nito na imposible ang sinasabi ni Jinwoo dahil sila mismo ay bigo na matalo ang mga ants sa Jeju Island. Pero biglang nanlaki ang mga mata ng chairman nang maramdaman ang malakas na puwersa na nanggagaling kay Jinwoo. Nagsalita si Jinwoo at sinabing siya na ang bahala sa Jeju Island dahil siya lamang ang tanging makakatalo sa mga ants roon. Muling makikita ang notification ng isa-isang bumalik ang mga alaala ni Jinwoo simula sa panahong pinigilan niya si Kang Taishik sa Dungeon of Prisoners Arc. Hanggang panahong natalo niya si Beru at niresurrect ito bilang shadow. Lumabas ulit ang notification. Napatingin sa kawalan si Jinwoo at natawa nang mapagtanto ang nangyayari. Nagsalita si Jinwoo at sinabing itigil na ito dahil alam niyang ang lahat ay isa lamang ilusyon.
Galit na hinamon ni Jinwoo kung sino man ang gumagawa nito na magpakita na sa kanya. Biglang lumabas ang maraming notifications, at mula sa kadiliman ay lumabas ang isang nilalang na tinanong ni Jinwoo kung ito ang King of Death. At dito na nagtatapos ang Season 4 Episode 5 ng Solo Leveling. Panoorin nyo na din ang Episode 6, ilalagay ko na yon sa ating channel. Huwag nyo kalimutan mag-like para maka next episode agad tayo.